Yo, what's up sa inyo mga pre? So, may bago tayong content. So, ang aking Redmi Note 8. So, bumili ako ng Redmi Note 8 sa marketplace. And so, ang binili ko ay wala siyang black frame dito sa bandang taas. So, mag-order ako ng bagong frame. Kaya, hindi ko muna in-install ang bago kong backlash dito. So, next content ko siya gagawin ng about dito sa, ano na to, Redmi na to. So, bago yan, i-review natin ang Redmi Note 8 Pro itong taon. So, goods ba ito ng G90T mga pre? So, ito na ang aking Redmi Note 8 Pro. Ang total score ng Antutu benchmark ay 373,765. So, wala naman problema halos ang performance. And so, malapit na po siya ng score ng G99 mga pre. Ang G99 ay umabot ng 400k na Antutu score. So, bago dito guys, sa mga nagtatanong guys na may G90T ng like Realme, ang Realme ang hindi ko i-promote ko sa ngayon. So, Xiaomi ang ngayon na i-promote ko ngayon. So, ang Aqua S9 Max, nako po. So, Aqua S9 Max, gagamitin ba natin to? So, outdated na to yung Android 10 niya guys. So, pwede naman siya magamit as in ng mga laro, mga Mobile Legends, PUBG. Aqua S9 Max to guys. So, ang Aqua S9 Max, ang score natin to is 366,540. So, naglalag na nga po siya dahil 4GB RAM ito guys. So, ang kinagandaan dito sa Aqua S9 Max, yung performance niya is ng G90T is normal pa rin. And so, ganun pa din. Kung maglalaro kayo ng Call of Duty tsaka naka-ultra lahat to. So, ang aking Redmi guys, G90T mga pre. Ito, ginawa ko na siyang Android 14 kasi naghahanap ako ng pinaka-stable na Android 14 sa Samsung. Nahirapan ako maghanap kasi dahil lang dito, nagkaroon lang ng bugs dahil sa Bluetooth. Ayan, ito guys Ito guys, ang aking Bluetooth. Medyo nagloloko siya. Ayan. Ayan nagloloko na yan. Nagloloko. May bugs pa yung developer guys, ang aking Bluetooth. So guys, sa mga nagtatanong guys, support ba ang Android 11 sa Redmi Note 8 Pro 5G? So sasagutin ko po is 50-50 guys. Kasi sa Android 11 masyado na mabigat ang OS niya. Nagkakaroon din ng frame drop about sa multitasking. So, ang mas preferred ko, gawin nyo siya ng Android 10. I-downgrade nyo po guys. Sa mga magpapanlock bootloader dyan. Tapos, gagawin natin Android 10. PM nyo lang ako kung naglalag na ba ang Android 11 guys. And so, pagdating naman sa laro ay wala naman problema. So, gagawa ko ng game test ito. So, multitasking muna ang gagawin ko sa ngayon. So, check natin ang mga OS natin mga pre sa IDA 64. Yan. Ito siya guys, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Yan. And so, yung CPU nito guys ay Helio G90T. Yan. After nito, magko-compare tayo ng CPU mga pre. And so, battery nito, and so wala naman problema. Yan. 4,500 mAh battery. Ito yung Aqua S9 Max ay umabot ng 5,000 mAh battery. So, ngayon ang battery nito bumigay na. Hindi ko na siya ginagamit ko na siya pang edit ng videos dahil maganda ang nito pang edit nito ng Aqua S9 Max. So, pagdating sa Android guys, ay ginawa ko siyang Android 14. Yan guys Ginawa ko na siyang Android 14. And so, wala akong mahanap na Android 14 na phones. Kasi mga Android 14 ngayon, mga walang kwenta na Katulad ng mga Realme dyan, ayoko ng mga stock ng Android 14 ng Realme kasi sobrang bigat na, tapos nagba-buffering, hindi na kinaya ng multitasking. So kaya nagbalik ako sa stock. Nag-stock na ako guys, kaso sayang sayang nagawa ko. Kung trip nyo naman guys, na kayo tawag dito, Android 10 na lang gawin nyo sa mga Redmi nyo. Mas smooth at optimize pa pre mga Android 10. So bago tayo yan mga pre, so magko-compare pa tayo ng CPU mga pre sa G90T. Hanap tayo kalaban ng G90T. Yan mga pre. Yan G90T versus ang pinaka-recyclable G99 mga pre. Yan. Yan.
Helio G99. G99. Yan. Compare natin mga pre. Yan. G99 versus G90T. Ang CPU performance nito na ng G99 mga pre is 28. Tapos G90T ay 26. Konti lang diferensya mga pre. Yan. Tapos sa gaming performance, tayo na silang dalawa. Yan. Tapos ang battery life nito ng G99 mas matipid palalo, unlike sa G90T ay mas malakas ang CPU nito. So i-recommended ko pa ang G99 to G90T kasi grabe guys, hindi ko akalain na ganito na mangyayari. Yan. Ito siya guys, G99 tsaka G90T. Yan. Ito yung G90T na phone guys na hindi ko muna siya gagamitin na panglaro kasi ayoko pahabain ng oras, gusto ko lang explain yan sa inyo. Yan. So, example guys, example, recyclable Dimensity 6080. So, Dimensity 810. 810 guys is 6080. Yan. 6080 yan ang Itel 5G ko. Versus natin na sa G90T. Yan, G90T. Pag-compare natin mga pre. Yan. Alos parehas, di ba? wala pa rin pinagkaiba dito guys. Tingnan nyo guys ang score. G90T umabot ng 26, tapos Dimensity 18 umabot ng 29. Grabe, laki ng difference dito CPU nito ng Dimensity dahil sa 5G to guys ito guys Helio G90T ay umabot ng 21 ng score. Ay Dimensity 810 ay 20%. Yan dito sa performance dito. Yan, CPU lang nagkalamang dito si Dimensity, at sa GPU lang naman lumamang si G90T. Halos dikit naman halos. Yan, single core. Yan, Dimensity. Multi-core masyado nang dikit. Yan. So sa mga tawag dito mga mid-range phones, kasi itong G90T to, ang tagal na to, 2020 pa to na CPU na to. So, i-recommended ko pa na Dimensity 810. So, guys, Dimensity 810 kasi pwede nyo siya laruin ng, tawag ito, high settings. Sa G90T, pwede pa to sa Ultra eh. Kasi flagship to eh. Flagship to ng 2020 yung CPU nito guys. And so, grabe. Sobrang recyclable kasi to ng Dimensity guys. Lalo na yung mga naka-AMOLED guys naka-AMOLED screen. Depende kung gusto nyo i-ultra, walang problema. Basta maganda na lang kayo ng thermal paste para dito. And so napapansin ko lang dito, ayan testing ko yung mga camera. Sa camera naman is wala naman problema. Ayan, camera lang yan Sa front camera ay hindi ko magagamit kasi sobrang blurred. Yan, ito lang siya. Ang kinagandaan ko lang dito, wala, may bloatware din ng na-download ko. So, ito, explain ko sa inyo. Ito siya guys, yung Mi Community. Yan. Pwede ko ito matanggal uninstall. Pasensya na guys, may dinownload ako ng bloatware dito. Tag ito. May bloatware nang na-download ko ng custom ROM, may bloatware po. Ngayon ko lang nalaman guys Grabe. Ngayon ko lang nalaman may bloatware pala tong custom ROM na dinownload ko sa Redmi Note 8 Pro. Grabe 114 to. Tapos ang pangalan yan, yan, EOS EP user bag yan, ganito. Yan. Tapos ito pa ba? Sa systems, yan. Ito pala Ayun, yun guys, nagkaroon na tayo ng bugs dito sa Ayan, naka-custom ROM na yan guys, 114 na yan. Yan, nagkaroon na naman ng bugs. Grabe, ang lala nito ng 114 guys. 114 lang to kasi tinesting ko lang ng features niya dito. Yan. Redmi Note 8 Pro yan kasi ang nagawa ko sa Redmi Note 8 Pro ay umabot ng 65%. Sa OS naman kasi medyo supply ng OS. Tapos ito pa sa hardware, bibilang ko pa to ng tawag dito ng frame kasi nawala na yung upper frame dito. Yan dito, kaya may angat siya dito ng LCD. Itong LCD to bago pa to binili ko lang to sa mga supplier. Yan to, Redmi Note 8. Buti nga original ang loob nito guys. Yan,
Wala naman ang problema. Ito yung Bluetooth na to. Hinanap ko lang to sa mga Galaxy phones, mga ganito. Buti nag-compatible pa to. Nagkiklik pa. Yan po. Ang kinagandahan ko lang dito sa Android 14 ng Redmi Note 8 Pro, ito, sa mga ganito. Unlike sa iOS 17, na-OOP ako sa iOS 17 niya. Kasi wala pa rin siya pinagbago. Kasi ayoko nang bumili ng phone ng iOS 17 kasi komportable na ako sa iOS 16. So, dito naman, wala naman problema halos. Kasi papagandahin ko pa to. So, abangan nyo yan sa part 2. So, papagandahin natin tong Redmi Note 8 Pro na to. So, paano yan guys? Bago yan guys, sa mga nagtatanong kung supported ba ang Snapdragon 845 pala guys, compare natin. Yan, sa mga nagtatanong pala, try natin SD845. Last na to guys, versus Snapdragon 845, yan, versus G90T. Yan, compare natin mga pre. Yan, halos dikit naman. Ang lumamang nito sa GPU nitong performance, ang CPU lang, dikit lang silang dalawa. Yan. So, kung naghahanap pa kayo ng Snapdragon 845 mga pre, so sale active mga pre sa mga naghahanap ng flagship phones katulad na ito ng Samsung na to. Yan, Galaxy Note 8 ay umabot ng Snapdragon 835. So, medyo nagbabuffering na yung mga ibang notification dahil lang sa notification niya mismo pag open ko ng internet. So, naglalag na siya. Kaya, plano ko na magpalit ng gantong phones. Tapos, ito naman ang aking recorder is Snapdragon 855. And so, ang linaw ng kuha. So, sale active mga pre. So, naghahanap kayo ng budget phones mga pre. Andito, punta na po kayo sa sale active. 3,000 na second hand phone. Pwede, makakabili na kayo. Like Infinix, Tecno, Xiaomi, Realme, o ano pa man. iPhone, nagtitinda na sila ng iPhone mga pre. So, saan ka pa? Sa mga naghanap dyan ng mataas-taas storage, sale active lang yan mga pre. Saan ba address? Sa San Juan, Walidens Building, sa may first station lang mga pre. Kaya kompleto sila ng mga gamit. Available din sila mga spare parts mga pre. And yun lang, mamaalam na ako mga pre. So gagawa pa tayo ng part 2 nito. Yun lang, maraming salamat.